Ayan, makita po natin, yung title ng ating pag-aaralan ngayon ay tayo nasa ikalawang kapitulo na ng Aklat ng Pilipos na sinulat po ni Pablo. Ayan po, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang mga motibo, marka, at paraan ng pagkakaisa ng simbahan. So yan po ay karugtong nung ating huling pinag-aralan nung nakaraang linggo dun sa Pilipos chapter 1 verses 27 to 30. So kung nating babalikan po yon ay siguro pwedeng ma-flash dyan sa screen nyo, no? Kung maipa-flash yan. Sabi dito, mamuhay kayo ng naaayon sa magandang balita ni Kristo. Na sa gayon, makadalaw man ako sa inyo o hindi, babalitaan kong nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalataya ayon sa magandang balita. Huwag kayo matakot sa mga kumakalaban sa inyo. Dahil kung hindi kayo natatakot, magiging tanda ito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. Sapagkat hindi lang ang pribilyehong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang dumanas ng hirap alang-alang sa Kanya. Ngayon, dinaranas ninyo ang paghihirap na nakita niyong dinaranas ko noong una at nabalitaan niyong dinaranas ko pa rin hanggang ngayon. So sabi sa ituloy po natin sa chapter 2 verse 1. Ayan, hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam niyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa Espiritu? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Kung gayon, nakikiusap ako, nalubusan na niyo ang kagalakan ko. Magkasundo kayo at magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa inyo. Huwag lang ang sarili nyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Magkaroon nawa kayo ng kaisipang katulad ng kay Kristo Jesus. Ayan, yan po yung karugtong nun. Actually, karugtong kasi yan nung last verses dun sa Philippians chapter 1. Ang sinasabi po dyan ni Pablo ay tinutuloy po niya. So, doon sa title pa lang natin, mga motibo, marka, at paraan ng pagkakaisa ng simbahan. Kasi po, ayan, kung makikita po natin, ayan, as introduction, ang Pilipos po ay isang mabuting simbahan. Maganda po yung nangyayari sa simbahan nila. Kumbaga, mahal ng mga taga-Pilipos si Pablo at mahal din ni Pablo ang mga taga-Pilipos. Sa sobrang, kumbaga, yung affection o yung pagmamahal ng mga taga-Pilipos kay Pablo ay maski siya ay wala roon sa Pilipos, sila ang mga taga-Pilipos po ay nagpapadala pa rin ng tulong kay Pablo. Pinapadala nila para magamit niya sa ministeryo. Ganyan po ka-close
si Pablo sa mga taga-Pilipos at ang mga taga-Pilipos po ay ganun din kay Pablo. Nagdadala po ng kagalakan si Pablo. Kaya nga 'di ba ang tawag ni Pablo diyan sa sinulat niya sa Pilipos ay Epistle of Joy. Kasi nga sobrang yung pagiging malapit niya sa mga taga-Pilipos. Mga taga-Pilipos po ay yung meron silang puso ng pasasalamat, tapos malakas ang loob nilang bahagi ng salita ng Diyos. Ano pa, yung mga taga-Pilipos po ay wala silang problema o wala silang diferensya pagdating sa mga katuruan. Sila po ay mga church na mapanalangin. Lagi sila nagpe-pray. Sila po ay church na masunurin. Kung ano yung mga sinasabi ni Pablo, ganun din na ginagawa nila. Sila po ay generous o sila ay mapagbigay. Kasi nga, kahit na wala po si Pablo doon, ay nagpapadala pa rin sila ng tulong para magamit sa ministry. Wala pong mga correction o wala pong mga pagtutuwid na ginagawa si Pablo sa kanila patungkol sa mga katuruan. Wala pong moral yung moralidad po nila ay maayos, wala silang problema. Wala silang false teaching. Kasi nga po sa Pilipos walang sinagog, kaya walang Judaismo, kaya walang mga false teaching doon. Kumbaga, ang simbahan po sa Pilipos ay almost, almost perfect. Ang isang issue lang po na kinakaharap po ng Church ng Pilipos ay yung unity o yung pagkakaisa. Kasi kung makikita po natin sa chapter 4, makita po natin yan sa chapter 4, verse 2. Sabi diyan, nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na magkasundo na sila sa pananaw bilang magkapatid sa Panginoon. At nakikiusap din ako sa inyo, tapat kong kasama sa pangangaral na tulungan mo ang mga babaeng ito, sapagkat katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama ni na Clemente at iba ko pang kamanggagawa na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, ibig sabihin, merong issue po sa pagkakaisa sa Pilipos. Kasi nga, meron silang mga grupo-grupo. Diba? Kumbaga, kahit ngayon, mga kapatid, nangyayari yan. Maaring sa atin, ay maganda po nito kasi sa atin, ay walang ganyan pa, no? Wala pang division o wala pang faction na nangyayari kasi kakaunti pa lang tayo. Pero sa mga malalaking mga simbahan o sa malalaking mga kongregasyon ay meron pong mga ganyan. Kaya po may mga gawain, may mga churches na nag-i-split o nagkakaroon ng division. May mga umaalis, merong mga sumasama doon sa umalis. Kasi meron silang mga hindi pinagkakaunawaan. May sarili-sarili kasing mga interest. Kaya nga 'di ba noong nakaraang linggo ang pinag-aralan natin, 'di ba? Para magkaroon ng division sa church ay merong kanya-kanyang interest.
Pero kung isasantabi mo yung gusto mo, yung interest mo, kung isasantabi mo yan, at yung pinakalayunin ng simbahan ang iyong o ating iisipin, wala pong mangyayaring disunity. Walang mangyayaring hindi pagkakaisa, hindi po mangyayari yun. Kasi nga, hindi mo iisipin kung ano yung interest mo. Kaya nga sabi diyan sa huling binasa natin, di ba, mas mabuti pa na isipin natin yung interest ng iba kesa dun sa interest mo. Kaya nga dito sa sinabi ni Pablo ay inaano niya, yung nire-remind niya or pinapaalala niya sa mga kapatiran sa Pilipos na magkasundo kayo. Huwag kayo magpadala sa mga kasi kumisa nagkakaroon ng mga division sa mga marites, 'di ba? Maraming o kaya ito yung gusto ko pag hindi may suggestion ka tapos hindi naman nagawa, sasama na loob mo tapos mangyayari magsasama ka na ng iba, ibabahagi mo sa kapatiran mo sa church o pagka naman dadamayan ka o hanggang sa oo nga no kuya, oo nga ate, dapat ganito, ganyan. O yung magsisimula ng magkaroon ng kumbaga lalala na. Kaya nga sabi ni Pablo, mas mainam na intindihin po natin yung interest ng iba kaysa yung interest ng ating sarili. So ano yung sinasabi niya dito? Meron po kasing 4 na statement siya dito sa sinabi dito sa verses 1 to 4 o 1 to 3. Actually, yung una po niyan, yung motibo po niyan, ano ba yung motive niyan? Kasi nga, ang sabi dito, kasi hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo na kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam niyong mahal na kayo ni Kristo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa Espiritu? At hindi ba may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Actually, sa ibang translation po niyan kasi, ang niyan, sa English kasi niyan, yung sinasabi diyan, therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion. Pagka po kasi yung if kasi salita na yan, hindi po yan yung speculative. Ang tamang translation po dyan ay kapag ka-translate natin, yung 4 statement na yan, because there is encouragement in Christ. Kumbaga, dahil kayo ay napapalakas ni Kristo, dahil kayo ay may pag-ibig, dahil kayo ay mayroong pagkakaisa sa Espiritu Santo, at dahil kayo ay mayroong pag-ibig at compassion, yung awa. Ay ang sinasabi ni Pablo diyan, maging grateful kayo sa Panginoon, yung kung ano yung ginawa niya sa inyo. Ayan po yung motibo. Bakit? Bakit tayo? Ayan yung sinasabi niya. Dahil sa ito yung mga ginawa ng Panginoon sa inyo, dapat kayong magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Yan yun, yung motive. Kasi po, di ba, dahil sa ang Panginoong Hesus ay kanilang natanggap, naniwala sila, nanampalataya sila sa ginawa ni Christ sa cross, at dahil din sa pag-ibig ng Diyos. Kasi ang God po ang source, sa kanya nanggagaling ang pag-ibig. Kaya nga sabi sa 1 John 4:8, God is love. So ano yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin? John 3:16. Diba? Yun yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life.
So dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya sa atin si Kristo para tayo iligtas sa ating mga kasalanan, para tayo magkaroon ng kaligtasan, di tayo mapunta sa impyerno. At dahil si Kristo ang nag-encourage sa atin na magtuloy sa ating pananampalataya at tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas na napalataya tayo sa ginawa niya sa krus, yung banal na Espiritu ngayon ang napunta sa atin, sumaatin. We are being filled by the Holy Spirit. We are, yung na-indwell tayo, pumasok sa atin, sumaatin ang banal na Espiritu. Kaya nga, kumbaga, ayan yung makikita natin dyan sa four statements ni Pablo, actually yung Trinity. Yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, tinanggap natin si Kristo, at ang banal na Espiritu ay sumaatin, tayo ay nagkaroon din ng compassion at pag-ibig sa ibang tao. Kumbaga, nagkaroon tayo ng awa sa kanila dahil para ibahagi rin ng salita ng Diyos. Parang nung Friday. Nung Friday kasi meron akong kaibigan na nagpunta rito. Kaklase ko siya nung high school. Dinalaw niya ako. Syempre, dumalaw dito, hindi pa pwedeng hindi natin ma-sharean yan. So, nabandang uli, ay tinanong ko siya na kapag ka ba ikaw ay, pagka ba namatay ka sa araw na to, sigurado ka sa langit pupunta. So, sabi niya, hindi niya sigurado kasi nakakagawa siya ng kasalanan. Kaya ang sabi niya, kaya para makapunta ako sa langit, para sigurado ako makapunta sa langit, kailangan gumawa ako ng gumawa ng mabuti. O nung sinabi niya yun, doon na natin ipaniliwanag kung ano yung meaning ng gospel. Sabi ko, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng ebanghelyo o good news? Sabi, salita ng Diyos, yun ang sabi niya. Sabi ko, ano ba yun? Pinaliwanag ko. Kaya medyo matagal kami nag-usap. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag pinag-aralan natin last week, di ba? Kapag ang sinesharan mo, naging interesado sa'yo, dire-diretsuin mo na. Kasi ibig sabihin, ang Holy Spirit na kumikilos dyan. Marami na siyang tanong. Kaya medyo matagal kami nag-usap. Kaya, kumbaga, kapag ikaw o ikaw mismo, tayo ay naging isang tunay na Kristiyano, hindi po pwede talaga na hindi mo ibahagi ang gospel. Kasi nga, alam natin, sabi ko nga kanina, kausap ko si Kuya Jerome kanina dito, sabi ko, ang gospel kasi mga kapatid, offensive yan. Offensive ang gospel. Ibig sabihin na offensive, nakakasakit. Pagka nagsabi ka kailangan ang kumpletong gospel kasi yung masasaktan yung tao. Bakit? Kasi po, kaya po masakit ang gospel kasi ang tao po ay mapupunta sa impyerno. Mauuna muna yung bad news bago yung good news. Kailangan sabihin mo muna yung bad news. Kapag kasi sinasabi po natin, God is love, God is love, actually, totoo naman po yun na God is love. Maraming tao, kahit sino sabihin mo sabihan mo, alam nila God is love. Meron nga isa, nabasa ako, may pinoward si Kuya Jerome sa akin merong sinabi yung isang tao, siya, homosexual. O sabi niya, God is love. Maintindihan ng Diyos yung aking kalagayan. Pagka daw humarap siya, maintindihan. Kasi God is love, maintindihan siya. Totoo naman po yun na God is love. Pero isang attribute lang po ng Panginoon yun. Isang katangian.
Although God is love, God is also just, makatarungan po ang Diyos. Kung tayo ay makasalanan, ba hindi po pwedeng hindi tayo parusahan? Di ba? Kumbaga kung ikaw kung halimbawa yung anak mo, o nasa korte kayo, tapos yung pumatay dun sa anak mo, halimbawa, guilty talaga. Tapos sinabi ng judge, dahil God is love, o sige, ano ko na, absuelto na to. O anong tingin nyo, anong mararamdaman ng pamilya ng biktima? Kung sinabi ng judge na, total, God is love, ano na, papawalan sala ko na tong tao. O di ba? Ano mararamdaman ng biktima kung pinawalan sala nung judge yung tao dahil ang rason niya kaya niya pinawalan sala dahil ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? So hindi po ganoon. Ang Diyos po ay pag-ibig, totoo, pero ang kasalanan po ay kinakailangan din pong parusahan ng Diyos. Kaya kumbaga, ang sinasabi nga ni Pablo diyan ay kayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Kasi nga maraming mga tao, kasi lalo na kahit sa panahon natin ngayon mga kapatid, nangyayari yan na yun ay gaya nga sabi ko kanina sa mga malalaking kongregasyon, meron talagang mga faction or meron talagang mga grupo-grupo na nangyayari. Diyan first century Christians yan. So lalo na sa ating 21st century, mas matindi po ang awayan ngayon. Hindi lang sa loob ng church, sa internet na nag-aaway. 'Di ba? Makakita ka, magpo sa Facebook. Tapos pagka feeling mo ikaw yung pinatatamaan, sasagutin mo rin sa social media. So mangyayari, imbis na kayong dalawa lang, buong yung mga kaibigan nyo na hindi wala namang kinalaman dyan o yung mga kasama nyo sa church na wala namang kinalaman dyan, makikita nila, mababasa nila. O hanggang sa kung ano-ano ng mga usapan ng mangyayari hanggang sa maliit na bagay, bigla na lang lalaki. Di ba? Noon ano-ano lang yan, bulong-bulungan lang nung araw yan. Pero ngayon hindi dahil nga sa internet at sa social media, kung saan-saan na napupunta, kung saan-saan na, at kung sino-sino na nakakaalam. Kahit wala namang kinalaman doon, di ba? May nakakaalam. Kasi merong group chat, merong Instagram, may Facebook, marami. Parang sa atin, di ba? Actually, sa atin lang ilalabas pa ba tayo? Nangyari yan. Pag sa group chat, doon magre-reply, doon magsasabi. O dahil alam na ng buo, ibis na dalawang tao lang yung nag-uusap, o dalawang tao lang yung parang yung nire-resolve ba yung issue, ang nangyayari, naalalaman na ng iba, kaya yung iba magugulat na lang, di ba? Ano to? Yun yung, kumbaga, yan yung sinasabi ni Pablo. Actually, hindi naman division yung naging issue sa atin Hindi naman disunity. Pero, kumbaga, hindi mawawala po yan sa church. Kaya nga, sabi ko nga, nung pinag-aaralan ko to, medyo maiksi lang tong lesson natin na to. Kasi nga, sa atin, wala namang ganyang nangyayari pa na lahat tayo nagkakaisa, di ba? Kapag meron tayong pinag-usapan, lahat nag-agree. Kasi nga, kakaunti pa lang tayo. O ngayon, parang nawala na yung mga tao dyan, Saan napunta yung mga tao dyan? Na-rapture na sila? Naiwan tayo? Ay, nako.
Asan na yung mga tao nandiyan na wala? Hindi kasi ako tumitingin dyan eh. Dito ako sa ating notes tumitingin. So, ayan po yung motibo. Ngayon, ano naman yung mga marka? Siyempre, meron siyang marks o ano yung mga marka para magkaroon ng spiritual unity, para magkaroon ng pagkakaisa. So, sabi po dyan sa verse 2, kung gayon, nakikiusap ako na lubusin nyo na ang inyong lubusin nyo ang kagalakan ko. Eto na, magkasundo kayo't magmahalan. Magkaisa sa isip at layunin. O, magkaisa kayo, asan ba yan? Nandiyan yan eh. Ayan, being the same mind. Iisa yung ating isipan. Ayan na yun. Actually, yan na yun lahat eh. Be devoted to one another in brotherly love. So, bukod sa magkaroon tayo ng iisang isipan, tayo ay magmahalan. Ano pa? Tayo ay magkaisa sa spirit. Letter S yan, small s po yan. Yung ating yung human spirit po natin yan. Kaya yun po, same love, same desire, same passion, same causes. Tapos yung number 4, intent on one purpose. So isa lang po ang layunin natin lahat actually. Ano po yung layunin natin lahat? Ano yung layunin ng church natin? Ano yung layunin ng bawat isa sa atin? To glorify God. Kaya nga po meron tayong Discipleship 101, yung module 2 natin, di ba? How to glorify God. Kaya po natin pinag-aaralan yan kasi, para po, yan po yung isa, yan po talaga yung ultimate role natin. Kung bakit tayo narito sa mundo. Para natin, ma-glorify o para maluwalhati natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating sarili, pagkatao natin. So kasama na yung isip, salita, at gawa. Yan po sinasabi ni Pablo dyan na being of the same mind. Maging isang body tayo, isang katawan tayo. Di ba? Bawat isa katawan natin. Binubuo ng katawan natin? Body, soul, and spirit. Ang church, binubuo po yan ng isang katawan. Katawan ni Kristo. So tayo po yun. Ang sinasabi ni Pablo dyan, kung lalaliman po natin, maging isa tayo ng espiritu, iisa tayo ng kaluluwa, at maging isa tayo ng isipan. Isa lang. Kumbaga, yung magkaroon tayo ng iisang yung buong pagkatao natin, kung idodrawing natin po yan, hindi ko lang kasi na-drawing, kung idodrawing natin isang malaking tao, tapos bawat yung malaking tao na yun, nagkukupos po ng mga sarili-sarili natin. Ganun po ang itsura niyan kung kung i-imagine nyo. So, meron tayong iisang isipan, iisang espiritu, at iisang kaluluwa. Kumbaga, isa lang yung ating goal. Actually, ang goal natin ngayon ay, bawat isa sa atin, una-una, ang ultimate goal natin ay to glorify God. Pangalawa, isang goal po natin ay maibahagi ang salita ng Diyos. So, hindi lang po ako, hindi lang si Kuya Jess, hindi lang sila Kuya Jerome, si Kuya Kyle. Kumbaga, lahat po tayo. Kaya po mahalaga po yung discipleship natin kasi tinuturuan po tayo para matuto kung paano po ibahagi ang salita ng Diyos. Kasi yan lang po yung gagawin natin di ba? Parang yung nabanggit ko nga nakaraang linggo. Kasi po kapag ang gagawin lang natin, magsalita lang tayo ng magsalita. Kuminsan, sa 10 sesheran mo, sa 10 na sesheran mo, minsan 1 o 2 lang ang makikinig sa iyo dyan. Pero ang mahalaga mga kapatid, meron tayong ginagawa. Kasi po,
sabi nga doon sa pinag-aaralan natin, ay meron talagang pinili ang Diyos. Meron siyang pinili para maborn again. Marami nga, sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? The harvest is plentiful. Marami po tayong kailangang i-harvest. Marami ang i-harvest. Kaya lang, yung manggagawa o yung mag-share ng gospel, kakaunti. Kasi nga, ano yung mga rason nila? Nahihiya, hindi ko alam, natatakot. Kung magiging buhay po sa atin yung Romans 1:16, anong sabi doon sa Romans 1:16? For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. It is the power of God. Kaya nga pag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, binahagi natin yung gospel, ang Diyos na ang gagawa dyan, ang Diyos na ang kikilos doon sa sinasabihan natin. Kasi ano sabi doon? For it is the power of God. Hindi mo power yan, hindi ko power yan. Power ng Diyos yan. Ang Holy Spirit ang kikilos doon sa sasabihan natin. Kaya parati pong idinidiin natin yung pag-share po natin ng gospel. Kasi wala naman po talagang program na kailangan nating gawin. Kasi nung panahon ng mga disciples o first century Christians, wala naman silang program. Wala silang NFG, wala silang kung ano-ano pang mga programa na mag-i-invite ka, wala silang mga Christmas party, wala silang yearly na water baptism, wala silang ganung mga programa para maibahagi ang salita ng Diyos. Basta magsalita lang na magsalita. Kaya po dyan sa lugar po ng Pilipos, marami pong mga bahay dyan na house church na ginagawa. Dahil nga, marami po yung mga kapatiran dyan. Yung nangyari kay Pablo, kung base doon sa pinag-aralan natin yung sa Philippians 1, yung nangyari sa kanyang pagkakakulong sa Roma, naging lalo pang tumapang yung mga kapatiran na magbahagi ng salita ng Diyos. Diba sabi doon sa chapter 1 na dalawa yung nangyari. Si Pablo, nakapagbahagi siya ng salita ng Diyos sa diyan sa preso. So yung mga gwardiya at yung mga kasambahay ni Caesar na born again, ano pa yung sabi doon sa sumunod? Pati yung mga kapatiran, mas lalong tumapang na ibahagi yung salita ng Diyos dahil doon sa pagkakakulong ni Pablo. So tayo dapat ganun. Ngayon wala naman nakukulong sa atin, di ba? Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, malaya pa tayo. Kasi mga kapatid, darating ang panahon na pag nangaral ka, dadamputin ka. Ganun ang mangyayari. Pero hopefully, wala na tayo dito noon. Kasi yung mga tribulation saints o yung matiiwan sa rapture, sa kanila mangyayari yun. Na sila pag nangaral, ipapakulong sila, at ang worst pa doon, maaari pa silang patayin. Kaya hanggat meron tayong freedom, may kalayaan tayo na ibahagi ang salita ng Diyos, ibahagi po natin. Kasi yan po yung yan ang goal natin sa church. Yan po ang pagkakaisa na pwede nating gawin, na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. So kung meron ng motibo, meron ng mga marka, ayan po yung marka para magkaroon tayo ng pagkakaisa, iisang isipan, iisang kaluluwa, at iisang goal. Ay meron siyempre, ang tanong dyan, paano? Paano natin gagawin o paano magkakaroon ng pagkakaisa? Nandito yan sa verses 3 and 4. Ayan yung requirement
para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Sabi diyan, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin niyo, kundi ang kapakanan ng iba. So may negative at merong positive. Yung negative, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Ano naman yung positive? Magpakumbaba kayo sa isa't isa at huwag ituring na mas mabuti ang iba kaysa inyo. O negative, wag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin. Positive, kundi ang kapakanan din ng iba. So yan po yung requirement para magkaroon ng unity. Kanina, ano yung mga marka para magkaroon ng spiritual unity ang church? Ano naman yung requirement? So yan yun. Ano na po yan? Self-explanatory. Hindi ko na po ipapaliwanag yan kasi ang linaw naman dyan, no? Huwag kayong gumawa ng anumang bagay. Dahil sa sarili mong problema, taas ang kamay. O gusto mong maitaas yung sarili mo. O sa halip, magpakumbaba ka at ituring na mas mabuti yung iba kaysa sa iyo. Huwag lang ang sarili mong kapakanan ang isipin mo, kundi ang kapakanan ng iba. Ayun yung sinasabi ko kanina, na kung ano yung interest mo, hayaan mo na yan. Huwag mong isipin. Isipin mo kung ano yung interest ng nakararami. Hindi yung interest mo. Kasi nga, pagka sinabi mo yan, kung ano yung interest mo, magkakaroon talaga ng division yan. Kasi merong iba mag-a-agree sa'yo, merong iba hindi. Pero kung ano yung interest na nakararami, ano ba yung interest natin? Makapagbahagi, lahat tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Lahat tayo, bawat isa sa atin, matutunan na luwalhatiin ng Diyos. Pag yun ang ating goal o yun ang ating iniisip, ay hindi tayo magkakaroon ng division. Hindi tayo magkakaroon ng disunity. So ano yung model? Siyempre may model. And requirement na yan, may model. Sino pwede nating maging model? Panginoong Jesus. Kasi anong sabi dyan? Magkaroon nawa kayo ng kaisipang katulad ng kay Kristo Jesus. So ano yung sinasabi dyan na magkaroon ng kaisipang katulad ng kay Kristo Jesus? Yan po ay tutuloy natin next week. Mula verse 6 hanggang verse 11. Kaya sabi ko nga po, tamo, di ba, maiksi lang po yung ating lesson dahil hindi naman po nangyari sa church natin yung disunity. At so far, hanggang ngayon, meron pa tayo nagkakaisa pa. Pero yan nga po, isang paalala po ni Pablo yan sa mga taga-Pilipos at maging sa atin po, paalala na kapag ikaw ay meron kang sariling agenda, wag na po nating yun, isang tabi na po natin. Kaya nga sabi kanina, di ba, ito yung sabi diyan, ito po yung requirement para manatili yung ating pagkakaisa sa iglesia ay wag tayong gumawa ng anumang bagay para sa sarili nating hangarin. Isipin po natin yung interest ng nakararami. Okay, sige po, tayo po ay manalangin.